Mga minamahal, binabati po namin kayo ng bagong taon sapagkat ang araw na ito ay unang araw ng pananambahan at tayo ay lubos na nagpapasalamat sapagkat nakita natin kung paano na tayo ay ginagabayan ng Panginoon, matapat siya na pumapatnubay sa atin. Tunay na kanyang ipinagkakaloob ang ating mga pangangailangan at sinusubaybayan niya ang bawat sa atin. At como ngayon ay unang linggo ng taong 2026 ay mahalaga na makita natin kung paano na ang Diyos ay patuloy na nangangalaga sa atin. At kinakailangang matutunan natin ng lubusan ang providensya ng Panginoon na siya ay matapat sa atin. Yung ating mga kailangan sa pamumuhay ay kanyang pinagkakaloob at higit sa lahat, tumitingin tayo at nagtitiwala tayo sa Panginoon na itong taong 2026 ay lalong mabiyaya at naway tayo ay patuloy na ingatan ng ating Diyos na makapangyarihan. Sa umagang po ito, ang atin po magiging scripture reading ay nasa Hebreo Kapitulo 1 at nais ko pong basahin ang lahat ng buong kapitulo at gayon din ang magiging teksto natin ay nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 6 na ganito ang siyang isinasaad. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sa pamagitan niya, ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan. Siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Palibhas ay naging higit na mataas kaysa mga anghel. Palibhas ay nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak. Ako ngayon ay naging iyong ama. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli, ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig ay sinabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol sa mga anghel ay sinabi niya, ginagawa niya ang mga hangin, ang mga anghel, at ang mga lingkod na ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran, ang siyang sentro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinaputan ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo,
ay binuhusan ka ng langis ng kagalakan higit pa sa iyong mga kasamahan. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay iniligay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili at sila'y lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Gaya ng isang balabal, sila iyong ilululon. Na gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinubo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ngayon po ay tayo ay nasa unang linggo ng taong 2026. At maganda na sa taong ito ay hindi yung ating mga sariling resolution ang ating susundin, kundi yung itinakda ng Diyos para sa atin, sapagkat napakaganda ng kanyang plano, napakaganda ng kanyang gawa, napakaganda ng kanyang panukala, sapagkat tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos, at ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siguro sasabihin natin sa paano tayo ginawang pinakamahusay. Ang kahusayan na ginawa ng Diyos ay tayo ay kanyang pagkalooban ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang ating kalagayan dati ay masama, at ang ating kalooban ay malayo sa puso ng Diyos. At ang ating kalagayan ay nasa pusod ng kadiliman at kamatayan. Iyon ang ating kalagayan. Ngunit dahilan sa ang Diyos ay sagana at mayaman sa kahabagan, nakita niya yung ating kalunos-lunos na kalagayan. At sa kanyang dakilang pag-ibig ay ipinagkaloob niya at isinugo niya sa atin ang kanyang buktong na anak. 2,000 taon na ang siyang nakalipas. At tiniis ng Panginoon ang lahat ng hirap, ang lahat ng mga bagay na kinakailangan upang kanyang tuparin ang panukala ng Diyos na tayo ay iligtas mula sa ating mga kasalanan. O kaya nga doon sa krus sa Kalbaryo ay pagpapahayag o paano na dinala ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Walang iba na nagdala ng ating mga kasalanan kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. At hindi lamang dinala niya, kundi tinis niya ang malaimpyernong paghihirap doon sa krus sa Kalbaryo, ng kanyang katawan ay hindi na maipinta at hindi na mabigyan ng kagandahan, sapagkat ito'y punong-puno ng mga hampas ng latiko, at ang kanyang mga kamay ay ipinako, at ang kanyang mga paa ay ipinako, at gayon din ang kanyang dibdib ay sinibat, hanggang sa siya ay lubusang mamatay. Tunay na mga bagay na iyon ay ginawa niya para sa atin, sapagkat malabis ang pag-ibig ng Diyos
sa atin. Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa kadakilaan niya, ay talagang ibinigay niya ang kanyang sarili. Kahit sa kamatayan, kahit na siya ay ilibing, ay labis ang kanyang pag-ibig sa atin. At yun ang tunay na ginawa ng Panginoon. At sa pamagitan ng ating pagpapahayag ng pananampalataya, ay sinasampalatayanan natin tulad na sinasabi sa credo ng Apostles' Creed at Nicene Creed na nagsasaad ng Diyos ang siyang lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay na naroon. At tayo bilang mga mananampalataya ay sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya lamang ang buhay at wala nang iba. Siya lamang ang Panginoon na nagbigay ng kanyang sarili doon sa krus sa Kalbaryo, at hindi lamang doon sa krus sa Kalbaryo, binigay niya yung kanyang sarili para sa atin upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo ay namatay, binuhay siya ng Ama mula sa kamatayan, at ang Panginoong Jesucristo ay binuhay mula sa kamatayan, tayo rin ay kasama na binuhay ng Diyos mula sa kamatayan. At ngayon ay tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggang yan ay nasa atin, at tayo ay pinapatnubayan sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu na ibinigay sa atin upang tayo ay subaybayan. O kaya nga't ang Diyos ay tunay na nangangalaga sa atin. Tayo ay kanyang iniingatan. Tayo ay kanyang pinapatnubayan. Tayo ay kanyang inaakay sa lahat ng panahon. Kung kaya nga't napakaganda na sa taong ito ay lalo nating matutunan ang ibig sabihin ng probidensya ng Diyos, na ang Diyos ang siyang nagkaloob na sa atin ng mga bagay na pangangailangan natin sa araw-araw. At tatlong bagay ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ay yung kahulugan ng probidensya ng Diyos. Ay ikalawa ay yung pag-iingat niya, preservation sa lahat ng mga mananampalataya. Tayo ay kanyang iniingatan. At ang pangatlo ay hindi tayo kinakailangang nababalisa sa mga material na bagay, sapagkat ang Diyos ang siyang naglaan ng mga bagay na ating pangangailangan. Unang-una ay, ano ba ibig sabihin ng probidensya? Ano ba ang kahulugan ng probidensya o yung pangalaga ng Diyos sa atin? Ito ang ating sinasampalatayanan na ang Diyos ay Diyos na tunay na mabuti, na matapos niyang likhain ang lahat ng mga bagay, ay hindi niya ito inabandona o hinayaan. Hindi niya hinayaan na lamang sa kapalaran at sa pagkakataon. Kaya taon na ito ay hindi tayo kinakailangan tumitingin sa mga horoscope o yung mga nakalaan sa mga magazine. Ewan ko kung meron pa mga liwayway o comics na meron mga nakalagay, ito ang iyong magiging kapalaran.
Pero ang ating buhay ay nakasalalay sa Panginoon, hindi sa mga bagay na isinusulat ng tao na mga kapalaran o yung magiging kainatnan mo o mga pagtatagumpay, sapagkat ang Diyos na mismo ang naglaan sa atin kung ano ang ating magiging pamumuhay. Ito ang kanyang pinamamahalaan at pinangangalagaan ayon sa kanyang banal na kalooban. Ang Diyos ang siyang naglaan ng pamahala, pinamamahalaan niya at pinangangalagaan niya tayo ayon sa kanyang banal na kalooban. Kaya wala nang mangyayari rito sa sanlibutan nang hindi niya itinakda. Ang lahat ng mga bagay ay nasa kanyang pamamahala sapagkat siya ay makapangyarihan. At isinasaad din na ang Diyos ay hindi may gawa ng kasalanan, ni hindi dapat na isisi sa Kanya ang mga kasalanan ng tao, sapagkat ang tao ang siyang gumawa ng pagtalikod sa Panginoon. Dinali niya yung kasunduan o yung tipan tungkol sa pagkain, sa kautusan ng pagkain ng bunga na ipinagbabawal ng Panginoon. Ngunit ang Diyos, dahil sa kanyang kapangyarihan at kabutihan, ay lubhang napakadakila at hindi natin kayang lubos na maunawaan. Siya ang nagtakda at nagsasagawa ng kanyang mga panukala para sa parang kalugod-lugod at makatarungan. Kahit pa nga ang mga dyablo at demonyo at masasamang tao na kumikilos ng walang katarungan. Ang Diyos ang ating Ama na siyang nangangalaga sa atin at sa lahat ng mga bagay na kanyang nilikha. Pinamamahalaan niya ang lahat ng mga nilalang sa langit at gayon din sa lupa. Siya ang may kapangyarihan. Ang lahat ng mga anghel na matuwid ay nasa kanyang pamamahala. Maging ang mga anghel na masasama at gayon din ang mga taong matutuwid na tao ay gayon din ang mga masasamang tao. Ang lahat ng ito ay nasa pamahala ng Panginoon. Nangangalaga siya sa mga anghel na matuwid at gayon din sa mga taong matuwid. Pinamamahala niya ang bawat minuto, segundo, bawat gawa ng masama, sapagkat pag ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa mga anghel na masama, ang ginawa ng Diyos, sila'y hinatulan. Ang katumbas ng kaparusahan ay kamatayan. At para sa mga sumusunod sa Panginoon, natatakot sa Panginoon, ang katumbas noon ay pagpapala at tunay na buhay na walang hanggan ang ipinagkakaloob ng Panginoon. Yung mga masasamang anghel na sila'y magkasala, walang kaligtasan sa kanila kailanman. Gayun din ang mga masasamang tao na kinamumuhian at ayaw nilang manampalataya sa Panginoong Kristo, ang kanilang kaparusahan ay kamatayan. At ang kamatayang iyon ay hindi lamang kamatayang pisikal, kundi kamatayang walang hanggan.
Ang Diyos ang siyang may panukala na lahat ng mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Ito'y kanyang kapasyahan na minarapat niya sa kanyang sarili. Ito ang kanyang kagandahang loob na patnubayan, alagaan ang mga mamatuwid, ang mga nananampalataya at mga anak ng Panginoon. Tunay na napakaganda ng kanyang kabutihan at gayon din ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Sapagkat nang lalangin ng Diyos ang lupa, sa Genesis Kapitulo 1, talatang 26 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, ay ipinahayag na dito ng Panginoon ang mga bagay na kanyang gagawin. Halimbawa, katulad ng Genesis Kapitulo 1, talatang 26, na sabi dito, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. At sa talatang 28, sabi dito, sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa talatang 29 ay sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinibigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. So itong bagay na ito na sa talatang 29, ito ang pangalaga ng Diyos na gagawin sa lahat ng mga nilalang. At hindi sa talatang 13, or 30, sabi dito, sa bawat mailap na hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay, ay binigay ko ang lahat ng halamang luntian bilang pagkain. At ito ay nangyari. At sa talatang 31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga at ng ika-6 na araw. So bago pa lalangin ang tao ay ang Diyos ay nag-provide na ng mga pangailangan para sa paumuhay at ikabubuhay ng kanyang mga nilalang. Sapagkat ang sabi dito ay ang bawat halaman, ang binhi na nasa ibabaw ng lupa, mga punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang lahat ito ay magiging pagkain. Gayun din ang mga hayop sa lupa, mga ibon, at gayun din ang mga may hininga, gayun din ang mga isda na nasa tubig ay magiging pagkain. Magpo-provide ang Panginoon. Ito ang kanyang makatarungan at matuwid na hakbang para sa ating pangangalaga. Inaalagaan niya tayo.
Kaya ang lahat ng mga nilalang ng Diyos ay nasa kanyang pamamahala. Tunay na tayo'y nagagalak sapagkat ang namamahala sa atin ay ating Diyos at Ama na nasa langit sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay inaalagaan, sinusubaybayan. Hindi lamang yun, kundi kahit na mga anghel na naka-assign sa atin, na sinasabi dito na ang sila'y maglilingkod sa mga magmamana ng kaligtasan, no? Sa mga magmamana ng buhay na walang hanggan, no? Sa magmamana ng kaharian ng Diyos. Sila ay susubaybay, maglilingkod. At ito ay maliwanag na sinasabi sa Hebreo, Kapitulo 1, talatang 14. Nang sabi dito, hindi ba't silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? Pag sinabi natin mga anghel na sila'y isinugo ng Diyos upang maglingkod para sa kapakanan ng mga magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya ang ating buhay ay pinamamahala ng Panginoon at naglagay siya ng mga anghel sa bawat mananampalataya para sumubaybay at ingatan. Kung kaya tayo ay nananalig na ang Panginoon ang siyang mag-iingat sa atin. Ang preservation ay isang doktrina na makikita natin sa banal na kasulatan. Kahit nasa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, kanyang pinakakain ang mga tao, pinapatnubayan, ginagabayan, sapagkat ito ay tunay na napakahalaga. Kinakailangan ay natututunan natin na ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin. Tayo nakalasap kung paano na tayo ay iningatan ng ating mga magulang. Simula nang tayo ay ipanganak, ang unang bagay na ginawa sa atin ay tayo nilinis at binihisan at patuloy na pinakakain na nagsisimula sa gatas hanggang sa matuto tayo na kumain ng matitigas na bagay. Pangalaga. At yun ang ating masusumpungan higit sa lahat sa ating Ama na nasa langit. Kaya nga yung panalangin ng Panginoon ay tinuturo sa atin na kung tayo ay dadako sa ating Ama, ay sabihin nating Ama naming nasa langit. At doon ay maaari nating ilahad ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sapagkat meron tayong Ama na nangangalaga. Meron tayong Ama na pumapatnubay sa bawat isa sa atin at iniingatan. Yung katuruan na preservation ay nagdudulot sa atin ng matibay na pag-asa. Sapagkat itinuturo nito sa atin na walang bagay na mangyayari sa ating buhay sa pamamagitan ng kapalaran, kundi sa pamamagitan ng pangangalaga ng ating maawaing Diyos na nasa langit, na patuloy na sumusubaybay. Ang Diyos na ating Ama ay hindi
napapagod. Hindi siya humihinto ng pagsubaybay sa bawat isa sa atin. Kasi akala natin ay kung tayo ay umaasa sa ating mga paningin, hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya kung minsan sabi ng tao ay hindi niya naramdaman ang Diyos ay pumapatnubay sa atin. Ngunit sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, ang paningin ng Diyos ay hindi nawawaglit sa bawat isa sa atin, maging sa ating panalangin. Nadidinig ng Diyos sapagkat ang ating buhay ay hubad sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin ng salitang hubad, ibig sabihin wala tayong maililihim. Kitang-kita ng Panginoon ang lahat ng ating pamumuhay. Kitang-kita ng Panginoon ang ating kahinaan. Kitang-kita ng Panginoon yung ating kakayahan, yung ating mga abilidad, yung ating katapatan. Nakita ng Panginoon. Kung tayo'y nagsisinungaling, kita ng Panginoon. Kung tayo'y gumagawa ng masama, nakikita ng Panginoon. Wala tayong maililihim sa Kanya. Yun ang salitang hubad. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Sapagkat siya ang patuloy na sumusubaybay sa atin. Isang ama na nangangalaga sa kanyang anak na iniligay niya lahat ng nilalang sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya't wala kahit isang hiblang ng buhok. Pagkat ang lahat ng ito ay bilang ng Panginoon. Yung ating buhok. At kumisan, kaya natin nakikita na ang iba ay may edad na, ay nalalagas na yung kanilang mga buhok o pumuputi na yung kanilang mga buhok. Pero alam ng Panginoon kung ano ang nangyayari sa ating katawan. Kaya nga sabi ng Panginoon ay kahit na isang ibon ang bumaksak sa lupa, ay ito'y hindi bumabaksak ng walang pahintulot ng Panginoon. Kaya tayo lahat ay kinakailangang lubusang magtiwala sa Kanya sapagkat nakakatiyak tayo na Kanyang pipigilan, maging ang dyablo at lahat ng ating mga kaaway kung hindi niya ito kalooban at kapahintulutan ay hindi tayo maaari nilang saktan. Sapagkat ang ating buhay ay iniingatan ng Diyos. Ito ang probisyon ng Panginoon na iniingatan. Hindi lamang ang ating katayuan ang iniingatan ng Panginoon, kundi maging ating pangangailangan. Ang maganda sa tinuturo ng Panginoon ay yung tungkol sa pagkain. Sabi sa panalangin, give us this day. Pagkaloob mo sa amin ngayon ang aming kakainin. Hindi bukas, kundi ngayon. Yun ang sinasabi sa banal na kasulatan na lahat ng ating mga pangailangan ay tinutugunan. So ano ang ating mga pangailangan? Unang-una ay pagkain. Nung araw, alam niyo, kumisan ang gulo-gulo ng social media. Kasi nung araw daw, ay ang pagkain ng tao ay sa umaga at sa gabi.
Pero nitong mga 20th century, binago. Ang kailangan daw ang tao ay kakain ng 3 times a day. Agahan, tanghalian, at hapunan. Ngayon sa social media, sasabihin huwag na kayong kumain ng tanghalian. 2 lang. Agahan at hapunan. At magagawa ninyong ingatan ang inyong katawan. So, napakagulo. Basta, kung tayo nagugutom, ay kumain tayo. Sapagkat ang pagkain ay para sa ating katawan. At tunay na, ito ay pinagkakaloob naman ng Panginoon. Ganyan din ang damit. Sa bawat bansa, may kanya-kanyang klase ng damit. Halimbawa, katulad ngayon, Enero, ay nasa taglamig pa, at yung iba sa atin dito, sa Pilipinas, ay minsan ay makapal ang suot. Kasi nilalamig eh. At kaya kung minsan matulog tayo, nakakumot tayo. Kasi malamig. Pero sa pananamit, ang importante ay maingatan natin ang ating katawan kahit anong klaseng damit yun. Para hindi tayo magkasakit. Kailangan iniingatan. So ang Diyos, ang siyang naglalaan ng ating pananamit. Ganyan din ng tubig. Kailangan din natin ng tubig. At pati social media, napakagulo eh. Hindi daw 8 liters ang 8 baso na tubig inumin sa loob ng maghapon. Magulo eh. Sabi niya, ganito ang pamaraan ng pag-inom. At kumisa, meron nagsasabi na, pag ay kumakain, huwag kang iinom ng tubig. Before and after ang pag-inom ng tubig. Kung nabubulunan ka, walang hindi ka minom ng tubig. Pati pagluluto ng bigas. Napakaraming mga bagay na, ganito. Kailangan, may-steam mo lang yung bigas mo para maging masarap. Bawal do magsinangag. Sabi ko, hindi Asyano yun eh. Kasi sa atin, bilang tayo ay nasa Asia, ang kaugalian natin ay halos isa. Lahat ay kumakain ng kanin. Lahat ay nagsasangag. Lahat ay kumakain ng noodles. Yung ibang bansa ayaw ng noodles. Nakakamatay daw. Kung ano yung ating natututunan sa pamumuhay, ay tunay na huwag tayong mangamba. Sapagkat sa pamaraan ng pamumuhay, tinuturuan tayo ng Diyos sa ating pangangailangan. Ngunit, ang pinakamahalaga sa buhay ay hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ating pangangailangan ay ipagkakaloob ng Diyos. Mas mahalaga ang buhay na walang hanggan kaysa mga pagkain. Ang katwiran ng Diyos ay napakahalaga kaysa mga bagay na nasa lupa. Sapagkat ang Diyos ang siyang nangangalaga. Pagmasdan natin yung mga panalangin ng ating Panginoong Jesucristo na pangangalaga ng Diyos sa ating buhay. Sa Juan Kapitulo 17, talatang 9, ito ang panalangin ng Panginoon at ating tutunghayan ano-ano yung mga bagay
na idinadalangin ng Diyos para sa mga mananampalataya. Ang sabi niya sa John chapter 17 verse 9, idinadalangin ko sila. Isipin natin, sino yung mga idinadalangin niya? Yung mga ibinigay sa kanya ng Ama. Ang mga ibinigay ng Diyos sa anak, ito ang mga hinirang. Ito ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang idinadalangin ng Panginoon. Dinadalangin ko sila mga mananampalataya, sila na mga ibinigay mo sa akin. At sabi sa talatang 9, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. Yung sanlibutan ay tumutukoy sa mga hindi mananampalataya kasi ang sanlibutan ay sa Greek ay cosmos. Ibig sabihin ay ito'y grupo ng mga hindi mananampalataya kaya hindi niya idinadalangin ang sanlibutan. Kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. So ang Diyos sa walang hanggan pumili para sa kanyang sarili, pinili niya mula sa lahi ng mga tao, sa binubuo ng lahi ng tao, pumili siya, ibinukod niya, at ibinigay sa Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga ito ang kanyang dinadalangin ko sila para doon sa mga ibinigay mo sa akin. Ang mga ibinigay ng Diyos sa Panginoon Jesucristo, sila'y hindi mga taga-sanlibutan. Sabi sa verse 14, sabi dito, ibinibigay ko sa kanila ang iyong salita. Ang mga mananampalataya, kinakailangan ay yumayabong, yumayaman, sumasagana sa salita ng Diyos. Binigay ko sa kanila ang iyong salita. At napupuot sa kanila ang sanlibutan. Yung mga masasamang tao, napupuot sa mga mananampalataya. At sabi niya sa mga hinirang, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Ang mga mananampalataya ay ipinanganak dito. Mga pinili, hinirang. Pero yung pamumuhay nila dito ay isang pagsasanay kung papaano ang paglilingkod sa Panginoon at pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Sila ay matapos na ng takbuhin dito sa ibabaw ng lupa, sila ay kukunin. Kahit hindi sila taga-sanlibutan, sila ay mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Katulad ng Panginoon. Sabi niya, gaya ko naman ay hindi taga-sanlibutan. Kasi ang mga mananampalataya ay ibinangon mula sa kamatayan. Kaya ang mga mananampalataya, wala ng kamatayan. Iiwanan nila yung kanilang katawan. Kinakailangan. Pero pag dumating ang Panginoon, yung katawang iyon, mabubuhay ng katulad ng katawan ng ating Panginoong sa Kristo. Hindi papayagan ng Panginoon ng katawan ng mga mananampalataya ay kasama sa paglaho o pagsira ng lupa. Hindi hayaan ng Panginoon. Bago mangyari yun, natutupukin ng Diyos ang sanlibutan at mapaparam
magiging abo, hindi tutulutan ng Panginoon na madamay ang mga katawan ng mga mananampalataya sa paghukom ng Panginoon. Hindi niya tutulutan. Bakit? Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Kaya sabi dito sa talatang 15, tingnan niyo ang talatang 15, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Ito ang siyang ninanais ng Panginoon. Na tayo ay tagumpay bilang mga mananampalataya habang tayo ay nasa sanlibutan. Hindi tayo kinakailangang kumikiling sa masama o gumagawa ng masama sapagkat ang nais ng Panginoon ay tayo'y banalin. Unang-una, sabi dito sa 15 ay, hindi ko inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Yung talatang 17, sabi dito, ang dalangin ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay tayo'y banalin ng Panginoon. Banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya nga yung pananambahan ay pananambahan sa Espiritu, sapagkat ang mga mananampalataya ay ipinanganak sa Espiritu, at sa katotohanan, ang salita ng Panginoon ay katotohanan. At talatang 22, at ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. So ang bawat mananampalataya ay may taglay na kalwalhatian. Yan ang tinutukoy sa banal na kasulatan. Sapagkat iisa ang pananampalataya, iisa ang ating Panginoon. Yan ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epeso na sabi niya sa talatang 4 ng kapitulo 4 ng Epeso, sabi dito, may isang katawan, isang espiritu. Ibig sabihin ng katawan ay iglesia. Ang katawan ng Panginoon ay ang kanyang iglesia at iisa lamang ang katawan ng Panginoon, ang iglesia. At isang espiritu, ang banal na espiritu. Kung paano tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon. We have one Lord and that is the Lord Jesus Christ. Isang pananampalataya. Ibig sabihin nito, yung pananampalataya ko, pananampalataya ninyo, pananampalataya ng mga apostol, pananampalataya ng mga nasa lumang tipan, pananampalataya ni David, pananampalataya ni Enoch, ni Elijah, Solomon, o ng mga ni Abraham, iisa lang yun. Hindi nagkakaiba. Isang pananampalataya. Isang bautismo. Bautismo, ibig sabihin, paglilinis, lahat ay nilinis. Ang kanilang mga kasalanan ay nilinis. Tayo ay nabautismoan, nilinis. Ang ating puso ay tinuli, nilinis. Ang pagtutuli ay sa puso. Tinuli tayo ng banal na espiritu upang maging malinis sa harapan ng Diyos. Talatang 6, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at suwasa lahat at nasa lahat.
So meron tayong Diyos. Ang Diyos ng ating Panginoon Kristo ay ating Diyos. Ang Ama ng Panginoon Kristo ay ang ating Ama. Sapagkat tayo'y mga kapatid ng Panginoong Kristo, siya ang panganay. Tayo ay mga anak ng Diyos. Anak ng makapangyarihan. O kaya nga, ito ang ninanais ng Panginoon. Sabi niya sa talatang 22, at ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa. Ibig sabihin, ang Diyos, ang Panginoon, ang Ama, ang Panginoon Kristo at ang mga mananampalataya ay maging isa. Magkasama-sama. Yun ang ibig sabihin niya. Gaya naman natin na iisa. Bakit? Sapagkat tayo ay tinubos ng ating Panginoon Kristo. Sa talatang 23, ito ang nais naman ng Panginoon. Sabi niya, ako'y nasa kanila. Sabihin ng Panginoon Kristo ay tumatahan sa puso ng mga mananampalataya. At ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. At sila'y iyong minahal kung paano ako'y iyong minahal. Pagkakaisa. There is union. Pagkakaisa. Ang Ama, ang Anak, at ang mga mananampalataya ay magkaisa. At sabi sa talatang 24, Ama, nais ko ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon upang makita nila ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Yan ang talatang 24. Nais kong ang mga binigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon. So ayon ng Panginoon na manatili tayo ng mahabang panahon dito sa lupa. Ang nais niya ay tayo'y makasama niya. Kung saan siya naroon, tayo ay naroon. Kagat ang Panginoon ang siya nagmamalasakit sa bawat sa atin. Kaya ang bilin ng Panginoon sa atin ay huwag tayong mabalisa. Sabi niya sa Mateo Kapitulo 6, talatang 28, sabi niya, bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? 2026 ngayon, ha? Tumitingin ba tayo sa ating damit na ito na ang lagi nakikita sa akin, eh? Yung minsan, yung iba, kung bibili ng damit, at lalo-lalo na pag yung may discount, mura. Biro mo, 100, magkakaroon ka na ng isang magandang damit. Ang gagawin ng isa, bibili ng marami. Pare-pareho. Halimbawa, 5. 5 parehong ganito. Walang kaso kung yun ang susuot mo. Ang importante ay nabibihisan, hindi naman sa kulay ng disenyo, na ingatan ng ating katawan. Bakit? Nababalisa ba tayo kung ang kulay ng damit mo ay pareho ng kanya? O pare-pareho na lang? Hindi tayo dapat nababalisa. Sabi ng Panginoon, bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit?
Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila'y lumalaki. Hindi sila gumagawa o mahabi man. Gaymay sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalwalatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon, binibihisa ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong binibihisan o kayong maliliit ng pananampalataya? Talatang 31, kaya huwag kayong mabalisa na nagsasabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Nais kong pansinin yung sinabi ng Panginoon, hinahanap ng mga hintil. Sa banal na kasulatan, pag sinabing hintil, ibig sabihin ay hindi mananampalataya. Mga masasama, mga wala sa Panginoon, wala sa kanyang pamahala. Bagamat, ang sabi dito ay ang mga hintil, ang hinahanap nila ay mga ito, pagkain, damit, tubig, karangyaan, tahanan, palasyo, kayamanan, ginto, pilak, gusto nila lahat nasa kanya. Yan ang hinahanap ng mga hintil. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sabi sa talatan 32, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. At yung talatang 33 ang siyang napakahalaga. Na sabi dito, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So ang Diyos sa kanyang pangalaga, pagmamahal, pag-aaruga sa atin, ang siyang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sabi ng Panginoon sa talatang 34, kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas. Baka meron na sa atin nagsasabi, Panginoon, 2026 na ito, ano ngayon ang mangyayari sa akin? Huwag natin alalahanin. Sabi nga ng Panginoon, alalahanin bukas, sapagkat ang bukas ang siya mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para sa ngayon, ang mabalisa sa araw na ito. Kaya tayo, mga minamahal, ay umaasa sa panalangin. Alam ba ninyo na ginawa tayo ng Diyos na wala? Mula tayo sa alabok. Wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan, mahina tayo. Wala. Talagang wala. Nothing. Ginawa tayo ng Diyos na walang anuman. Bakit? Para tayo ay malapit sa Kanya, manalig sa Kanya, manalangin sa Kanya, tumawag sa Kanya, hilingin ang mga bagay na pangailangan natin, subaybayan niya tayo. Sa taong ito, ang gawin natin, manalangin tayo. Hilingin natin ang subaybay ng Panginoon. Hilingin natin ang kanyang pagtutustos ng ating mga pangailangan. Hilingin natin ang mga bagay na kailangan natin. Magtiwala tayo sa Kanya. Ito ang nasabi ni Pablo sa Filipos Kapitulo 4, talatang 19. Ang sabi niya, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Matatag yun. Sinasabi niya sa mga taga-Pilipos. Maaaring may nagsasabi sa mga taga-Pilipos, paano yung aming kabuhayan? Paano yung aming kalagayan?
paano yung aming harapin. Pero sabi ni Pablo, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos at aming Ama na nasa langit at patuloy niyo kaming pagpalain sa mga salitang ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.